Pinlano ni Guning na kunan ang pelikula upang makover ang isyu ng zombie, at siya ang namamahala nito ngayon. Kung hindi ito mahawakan ng maayos, maaaring mawalan siya ng trabaho. Sa makatuwid, malaking pabor ang ginawa ni Guning sa kanya. Kahit na ayaw niyang pasukin ang kanyang anak sa entertainment industry, hindi niya ito pinigilan na sumali sa film crew. Nako, pero natatakot akong umalis si Yihan dahil hindi gumaling ang kanyang pinsala sa loob ng maikling panahon, sabi ni Jang Boan sa malungkot na tono. Nang marinig iyon, inikot ni Jang Yihan ang kanyang mga mata sa gulat at hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Bakit naawa ang tatay niya dito? Bago magsalita si Lu Yichan, ibinuka ni Qiao Yan ang kanyang bibig. Mayor Jang, pumunta kami dito para tingnan ang kalagayan ni Yihan. Kung hindi niya matatapos ang kanyang bahagi, malamang na kailangan niyang tapusin ang kontrata sa crew. Ako ay humihingi ng paumanhin. Ayos lang, sabi ni Jang Boan. Mayor Jang, actually, sinabihan ako ng boss namin na ibigay ito kay Yihan. Ito ay isang espesyal na gamot na makakatulong sa kanyang mabilis na paggaling para makapagpatuloy siya sa pag-arte bukas, sabi ni Lu Yichen. At medyo kinakabahan dahil hindi siya sigurado kung ito ay totoo. Amo mo. Ang ibig mo bang sabihin ay Guning? Nasa city di ba siya ngayon? Nagulat si Jang Boan. Saksihan ang painaya ng kabanatang ito, na inihayag sa pamamagitan ng NF Euro LB1N. Oo, sabi ni Lu Yichan. Salamat, sabi ni Jang Boan. Naalala pa niya na nailigtas ni Guning ang buhay ng maraming tao gamit ang kanyang espesyal na gamot noong makatagpo sila ng zombie sa Changyang Mountain. Natulala si Lu Yichan sa isang segundo. Hindi niya inaasahan na magtitiwala si Jang Boan kay Guning nang walang pag-aalinlangan. Tila alam ni Jang Boan na iba ang gamot. Mga ad ng Pub Future. Nang hindi na nagsalita pa, kinuha ni Lu Yichan ang bote ng porselana at binuhusan ito ng tubig gaya ng sinabi sa kanya ni Guning, agad na natunaw ang power crystal. Lumapit ang isang nurse na may cotton swab sa kanyang mga kamay, ngunit nag-alinlangan siyang tanggalin ang mga benda sa paligid ng sugat ni Jang Yihan. Ang sugat ay nakabalot na ng mabuti at hindi na angkop na buksan ito ngayon. Ang nurse ay hindi nakikipagtalo kay Jang Boan, ginawa lang niya ang trabaho niya bilang nurse. Ayos lang. I unwrap it, giit ni Jang Boan. Nang makita iyon, sinunod ng nurse ang kanyang utos na ilapat ang gamot sa tubig para kay Jang Yihan. Hindi alam ni Jang Yihan kung talagang mabisa ang gamot na ito, ngunit umaasa siyang makaka-recover siya sa lalong madaling panahon. Sa simula, akala niya ay masakit kapag nilagyan ng gamot ang sugat. Gayunpaman, nang dumampi ang gamot sa sugat, wala siyang naramdamang sakit, lamig lang. Pagkaraan ng ilang minuto, ang sugat ay nagbago ng malaki, at kumupas ng isang ikatlo. Wow! Nagulat ang lahat, kahit si Jang Boan, na alam na ang gamot na ito ay hindi simple, ay hindi manatiling kalmado. Hindi na masakit ngayon. Nagulat si Jang Yihan pati na rin nasa sabik. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang mga binti, pagkatapos ay nakaramdam ng kaunting kirot, dahil ang tagal bago maghilom ang sugat. Gayunpaman, nasisiyahan pa rin si Jang Yihan. Si Jang Boan naman, sabay-sabay na tinawag si Guning. Nang matanggap ni Guning ang tawag ni Jang Boan, bumalik lang siya sa Huangdeng Hotel sa loob ng maikling panahon at nagre-rehistro pa rin sa reception. Kumusta, Mayor Jang? Sabi ni Guning. Miss Gu, bakit hindi mo sinabi sa akin na pumunta ka sa CTD? Sabi ni Jang Boan. Malaki ang naitulong ni Guning sa kanya, kaya gusto niya itong pasalamatan. Nagulat si Guning. Mayor Jang, paano mo nalaman? Well, my daughter is studying in the Radio and Television University, and she joined your film crew, but she was injured today kaya hindi niya natapos ang part niya. Bumisita si Mr. Lu, dala ang iyong espesyal na gamot, at pagkatapos ay nabalitaan kong nasa CTD ka ngayon, sabi ni Jang Boan, pagkatapos ay nagpasalamat kay Guning ng buong katapatan. Miss Gu, maraming salamat sa iyong gamot. Mas mabuti na ang pakiramdam ng anak ko ngayon. Nang marinig iyon, nagulat si Guning na si Jang Yihan ay anak ni Jang Boan.
Nagkataon lang. Walang anuman. Dahil pumirma siya ng kontrata sa aking crew ng pelikula, dapat ko siyang tulungan kung kailangan niya, sabi ni Guning. Bueno, Miss Go, ginawa mo ako ng malaking pabor, sabi ni Jang Boan. Libre ka ba mamayang hapon? Maaari kitang imbitahan na sumama sa pagkain. Ako. Mayor Jiang, gustong-gusto ko, ngunit kailangan kong umalis sa lungsod B sa ilang sandali, sabi ni Guning. Medyo nadismaya si Jiang Boan, ngunit hindi iginiit. Pakiusap tawagan mo ako sa susunod na pumunta ka sa CTD. Oo naman, sabi ni Guning. Tinapos ni Luzon ang pagpaparehistro sa hotel pagkatapos ay pinalayas ang boss. Si Chu Pihan at ang iba ay pumunta sa kanilang silid upang mag-impake, habang si Guning ay nag-book ng mga tiket sa eroplano para sa kanila pagkatapos niyang ibaba ang tawag kay Jiang Boan. Si Leng Xiaoteng, sa kabilang banda, ay tumitingin sa mga tiket ng eroplano papuntang CTB. Bukod sa mga tiket sa eroplano, naghanda din si Guning ng makapal na pulang sobra para sa bawat isa sa kanila. Si Chu Pihan at ang iba ay aalis papuntang CTF sa 5:35 PM, habang si Guning at Leng Xiaoteng ay lilipad patungong CTB sa 5:50 PM, para sabay silang pumunta sa airport. 3:30 PM pa lang nakabalik na silang lahat sa hotel kaya may 2 oras pa sila. Pagkatapos mag-impake at mag-check out sa reception ay 4 PM na kaya sumakay na sila ng taxi papunta sa airport. Habang papunta sa airport, naglabas si Guning ng 3 makapal na pulang sobra, pagkatapos ay ibinigay ito sa kanyang mga kaibigan. Libre mo ang pag-arte, kaya naghanda ako ng mga pulang sobra para sa iyo. Wow, ang kapal naman. Maraming salamat boss. Kinuha nila ang mga pulang sobra at nagpasalamat kay Guning. Kumuha sila ng mas mahal na regalo mula kay Guning, kaya ang makapal na pulang sobra ay wala. Mayroong 12,000 yuan sa bawat pulang sobra na ipinadala ni Guning sa kanila dahil ang numero ay may espesyal na kahulugan. Makalipas ang kalahating oras, nakarating na sila sa airport. Nang makuha nila ang mga boarding card at naghintay sa lounge, halos 5 PM na. Makalipas ang 20 minuto, sumakay si Chu Pihan at ang iba pa, kaya sina Guning at Leng Xiaoteng na lang ang naiwan doon. Nagsilbing orihinal na host ang N0V3 Letera 0V para sa paglabas ng kabanatang ito sa N0V3LB1N. Ningning, babalik ka ba sa bahay mo mamayang gabi? Tanong ni Leng Xiaoteng kay Guning. Gayunpaman, inaasahan niyang tatanggihan niya ito. Tatawagan ko muna ang aking ina kapag nakabalik na kami sa CTB. Kung ayos lang siya, maaari akong manatili sa labas, sabi ni Guning. Nag-aalala pa rin siya kay Guman. Oo naman, sabi ni Leng Xiaoteng. Si Guman ay ang kanyang magiging biyenan kung tutuusin. Dumating si Chu Pihan at ang iba pa sa CTF at 6:40 PM, habang hindi makakarating sina Guning at Leng Xiaoteng sa CTB hanggang 9 PM. Gayunpaman, noong mga alas 8 ng gabi, isang nakakatakot na eksena ang lumitaw sa isip ni Guning. Sa pangitain, isang MPV ang bumangga sa pribadong sasakyan kung saan si Guman at isang tsuper na ipinadala ng pamilya Tang ay nagmaneho, sa isang kalsadang may kaunting trapiko. Bagamat walang nasugatan, hindi ito isang simpleng aksidente sa sasakyan. Nang sapilitang huminto ang pribadong sasakyan matapos ang malakas na katok, biglang lumabas sa MPV ang 4 na lalaki, at lahat sila ay nakamaskara, kaya walang makakakita sa kanilang mga mukha. Nang makalabas na sila ng MPV, naabutan nila si Guman at ang tsuper. Bagamat nagpupumiglas ang tsuper, madali siyang nabugbog ng mga malalaking lalaking iyon. Parehong dinukot si Guman at ang tsuper sa loob ng ilang minuto. Ang mukha ni Guning ay biglang namutla at ang kanyang katawan ay nanginginig sa takot, galit at pag-aalala. Ningning, anong nangyari? Nagulat si Leng Xiaoteng. Ako ay nagkaroon ng isang kakilakilabot na premonition. Sa tingin ko ay nasa panganib ang aking ina, sabi ni Guning. Naunawaan ni Leng Xiaoteng na laging tama ang premonitions ni Guning, kaya nakaramdam din siya ng kaba at pag-aalala. Gayunpaman,
Nasa eroplano pa rin sila at imposibleng masuri nila ngayon ang kalagayan ni Guman. Ningning, huwag kang mag-alala. Magiging maayos din ang nanay mo. Alam din ni Guning na hindi niya makontak ang kanyang ina ngayon dahil nasa eroplano siya, kaya ginawa niya ang lahat para pakalmayan ang sarili, at umaasa na ligtas si Guman. Kahit sino pa ang gumawa noon sa kanyang ina, babayaran niya ito. Sa CTV, dumating sa pinangyarihan ang pulisya ng trapiko pagkatapos mangyari ang aksidente sa sasakyan ngunit walang naiwan doon maliban sa sirang pribadong sasakyan. Nalito ang traffic police, pagkatapos ay tiningnan ang mga surveillance camera, at nakita ang eksaktong parehong eksena na lumitaw sa isip ni Guning. Sabay-sabay na tiningnan ng traffic police ang mga plaka, at lumabas na peke ang number plate ng MPV, habang ang sa pribadong sasakyan ay pag-aari ng pamilya Tang. Nang malaman iyon, nataranta ang lahat sa pangkat ng pulisya ng trapiko, at agad silang kumilos upang hanapin ang mga nawawalang biktima. Sa sandaling mabalitaan ng kanilang pinuno na ang pamilya Tang ay sangkot sa aksidente sa sasakyan na ito, hindi siya nagdalawang isip na tawagan ang pamilyang Tang. Nang marinig ng pamilyang Tang na dinukot si Guman, natakot din silang lahat at ginawa ang lahat para mahanap si Guman. Siyempre, kailangan din nilang ipaalam kay Guning. Gayunpaman, naka-off ang telepono ni Guning. Malamang, ang grupo ng mga taong dumukot kay Guman ay ganap na nakahanda, kaya nabigo si Tang Haifeng na mahanap si Guman at ang tsuper kahit na ginawa niya kaagad ang lahat ng kanyang makakaya. Natagpuan lamang ng pamilyang Tang ang MPV na inabandona sa isang maliit na kalsada sa isang suburb. Fake ang number plate ng MPV kaya hindi nila mahanap ang may-ari nito. Bukod dito, walang mga surveillance camera sa paligid ng lugar kung saan inabandona ang sasakyan. Noong ika-9 ng gabi, tuluyang lumapag ang eroplano sa paliparan ng CTB. Nagmamadaling umalis ng airport sina Guning at Leng Xiaoteng. Sa sandaling nasa labas sila, binuksan ni Guning ang kanyang telepono, at nakita ang maraming missed calls mula kay Tang Haifeng. Walang alinlangan, alam ni Guning na si Guman ay nasa panganib ngayon, kaya tinawag niya si Tang Haifeng pabalik. Ningning, ang ina mo ay dinukot, sabi ni Tang Haifeng nang tawagin siya ni Guning. Anong alam natin? Tanong ni Guning. Yung mga makapal na lalaki na lahat ay may maskara sa mukha, kaya hindi namin alam kung sino sila, at peke ang number plate ng MPV kaya hindi namin mahanap ang may-ari nito. Sinundan namin ang mga surveillance camera at nakakita kami ng isang maliit na kalsada, ngunit mayroon lamang isang abandonadong sasakyan na walang tao sa paligid, sabi ni Tang Haifeng. Sabihin sa akin ang lokasyon at ako mismo ang magsusuri, sabi ni Guning. Nang marinig iyon, alam ni Tang Haifeng na nakabalik na si Guning sa CTB ngayon at ipinadala niya ang lokasyon sa kanya nang walang pagkaantala. Pinaandar ni Leng Xiaoteng ang kotseng inihanda ng Shengxi Group para sa kanya sa pinakamataas na bilis patungo sa lokasyon kung saan itinatag ang inabandonang MPV. Wala pang 20 minutes, nakarating na sila. Gayunpaman, kahit pumunta sila dito, hindi nila alam kung saang direksyon tumakas ang mga lalaking iyon. Agad na ginamit ni Guning ang kanyang Jade Eyes para i-scan ang paligid, umaasang makahanap ng isang bagay na maaaring nawala ng mga lalaking iyon. Sa kasamaang palad, wala siyang nahanap. Nang si Guning ay nasa kawalan ng pag-asa, isang larawan ang sumilay sa kanyang mga mata, at ipinakita nito ang direksyon kung saan kinaladkad si Guman at ang tsuper. Sa ganitong paraan, sabi ni Guning kay Leng Xiaoteng pagkatapos ay tumakbo sa direksyong iyon. Dahil ito ay isang kaparangan, hindi sila makapagmaneho, ngunit kailangan nilang maglakad. Matapos tumakbo ng halos 100 metro, huminto si Guning, dahil nawala na naman siya sa direksyon. May Jade Eye si Guning, kaya nakikita niya ng malinaw ang mga bagay sa gabi ngunit hindi nakikita ni Leng Xiaoteng. Sa makatuwid, binigyan siya ni Guning ng Night Luminescent Pearl, at nagsimula silang maghanap ng mga bakas ng mga yapot ng mga tao. Hindi nagtagal, nakahanap si Guning ng ilan, kaya nauna silang tumakbo kasunod ng mga bakas. Sinundan nila ang mga bakas ng higit sa 300 metro pagkatapos ay dumating sa isa pang maliit na kalsada na may mga bakas ng mga riles ng gulong.
Naisip ni Naguning at Leng Xiaoyun na ang mga lalaking iyon ay maaaring sumakay ng isa pang sasakyan upang makatakas pagkatapos nilang hilahin si Guman at ang tsuper dito. Gayunpaman, walang mga surveillance camera dito, kaya hindi nila alam kung saang direksyon umalis ang sasakyan. Alinsunod dito, kinailangan silang hanapin ni Naguning at Leng Xiaoteng sa dalawang magkasalungat na direksyon. Mabilis na tumakbo si Guning sa unahan, sabay tingin sa paligid. Alam niya na maaari silang huminto kahit saan sa tabi ng kalsada. Hindi maisip ni Guning kung bakit kailangang dukutin ng mga taong iyon si Guman. Kaka-rating lang ni Guman sa CTV, at nanatili siya sa bahay ng pamilya Tang o sa bahay ni Guning sa buong oras. Hindi malamang na may inis si Guman. O, may binaliwala ba si Guning? Hindi masyadong malinaw si Guning tungkol sa kasaysayan ng pamilyang Tang, kaya hindi niya alam na mismong dinukot si Guman dahil sa pamilyang Tang. Ito ay isang mahaba, manipis na kalsada at tumakbo si Leng Xiaoteng ng mahigit 10 minuto bago siya tuluyang nakahanap ng malawak na kalsada. Sa kabutihang palad, may mga surveillance camera sa intersection. Agad na tumawag si Leng Xiaoteng. Suriin ang mga surveillance camera ng isang lugar upang makita ang mga sasakyan na lumitaw sa loob ng 2 oras. Hanapin ang may-ari ng MPV ayon sa plaka nito. Ipapadala ko sa iyo ang aking lokasyon. Dahil hindi alam ni Leng Xiaohao kung nasaan iyon, ipinadala niya ang mobile location. Pagkatapos nito, agad niyang tinawagan si Guning. Saksihan ang painaya ng kabanatang ito, na inihayag sa pamamagitan ng NF Euro LB1N. Maaari kang maghintay doon, at magpatuloy sa pagsubaybay pagkatapos mong makuha ang sagot. Wala akong nakitang anumang kapaki-pakinabang na impormasyon dito, kaya mauna na ako, sabi ni Guning. Nag-iimbestiga lang si Leng Xiaoteng, ngunit hindi pa niya nahahanap si Guman, kaya hindi siya maaaring sumuko. Oo naman. Kailangan mong mag-ingat at tawagan ako tuwing may makikita kang kapaki-pakinabang, sabi ni Leng Xiaoteng. Bagamat nag-aalala siya sa kaligtasan ni Guning, kinailangan nilang hanapin si Guman sa iba't ibang direksyon. I will, sabi ni Guning, pagkatapos ay ibinaba ang tawag. Mas nauna pa siya sa mga sumunod na oras, at walang mga nayon sa paligid, ngunit walang balak na bumalik si Guning, at lumakad ng palayo sa kalsada. Mga ad ng Pub Future. Makalipas ang halos 20 minuto, nakatanggap ng tawag si Leng Xiaoteng. Ang mga surveillance camera ng intersection na ito ay nawasak bandang alas 6 ng gabi at tanging ang surveillance camera ng mga kalsada sa magkabilang gilid ng intersection ay gumagana pa rin. Sa loob ng 2 oras, kabuuang 116 na sasakyan ang dumaan sa malawak na kalsada. Ang impormasyon sa mga numero ng plaka ng lisensya, may-ari at modelo, at ang eksaktong oras na dumaan ang mga sasakyan ay naipadala sa kanyang mailbox. Patuloy na subaybayan ang kinaroroonan ng mga sasakyang ito upang makita kung anumang hindi pangkaraniwang nangyayari, sabi ni Leng Xiaoteng. Kahit na nakuha niya ang impormasyon sa mga sasakyang ito, hindi niya alam kung alin ang abnormal. Gayunpaman, dahil ang mga surveillance camera ng intersection na ito ay nawasak sa hapon, may posibilidad na 80% na dito na dumaan ang mga kidnapper, o ito ay isang pandaraya lamang upang maakit ang kanilang atensyon palayo sa tamang direksyon kung saan nakatakas ang mga kidnapper. Sa proseso ng pagtunton sa kanila, naramdaman ni Leng Xiaoteng na napakatalino ng kanilang kalaban, kaya posibleng sila ay nakulong. Muling tinawagan ni Leng Xiaoteng si Guning, ngunit abala ang telepono ni Guning. Talagang kausap ni Guning ang isang lalaki na tumawag sa kanya gamit ang mobile phone ni Guman. Ikaw si Guning, tama ba? Pumunta mag-isa sa abandonadong bodega sa western suburb. Sasabihin ko sa iyo ang partikular na address pagdating mo doon. Tandaan, dapat kang dumating mag-isa. Kapag may nakita akong sumusunod sa likod mo, mapaparusahan ang nanay mo. Walang problema, malamig na sabi ni Guning na may seryosong tingin. Hindi niya tinakat ang lalaki sa telepono, kung sakaling may inis siya at saktan si Guman. Pagkatapos nito,
Agad na nag-click si Guning sa bukas na mapa sa kanyang mobile phone upang hanapin ang lokasyon ng abandonadong bodega sa western suburb. Nagkataon, si Guning ay nasa kanlurang suburb ngayon, ngunit 1 kilometro pa ang layo niya mula sa abandonadong bodega. Hindi sinabi ni Guning kay Leng Xiaoteng na nakatanggap lang siya ng tawag ng kakaibang lalaki dahil binalaan siya ng lalaki na pumuntang mag-isa. Kumpiyansa din siya na kakayanin niya ito ng mag-isa. Sigurado si Guning na ito ay isang lansihin ngayon, dahil ang abandonadong bodega sa kanlurang suburb ay matatagpuan sa tapat ng direksyon mula sa Leng Xiaoteng. Napag-isip-isip niya na ang lalaki ay talagang naglalayong saktan siya pagkatapos matanggap ang tawag. Marami na siyang naging kaaway sa negosyo hanggang ngayon, ngunit hindi niya alam kung sino ang gumawa nito sa kanyang ina. Kahit sino pa siya, determinado si Guning na bayaran siya. Walang pag-aalinlangan, tumakbo si Guning sa abandonadong bodega sa kanlurang suburb. Sa bahay ng pamilya Tang. Gumalaw ng kaunti ang mga daliri ni Tang Yunfan, at bamulong siya sa pagkabalisa at takot. Lalaki, pakiusap, pakiusap. Tila nagkakamalay si Tang Yunfan, at ang alaala tungkol kay Guman, ngunit walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa kanyang panaginip na nagpapahayag sa kanya. Biglang bumukas ang nakapikit na mga mata ni Tang Yunfan at napaupo siya bigla. Lumingga-lingga siya sa paligid, ngunit walang tao sa kanyang silid, kaya't bumangon siya sa kanyang kama at lumabas. Sa living hall, ang mga miyembro ng pamilyang si Tang ay natipon. Maliban kay Cao Ruawa, ang kanyang puwersang militar, at Cao Wenjun, kasama ang kanyang criminal police force, na nasa labas upang hanapin si Guman. Nandito rin sina Tang Yunrong at Cao Wenshin na naghihintay ng impormasyon. Matagal na. May nangyari bang masama kay Guman? Kinabahan si Tang Yunrong. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos siya, sabi ni Jiang Lahua para aliwin siya. Kaka-rating lang ni Guman sa CTV, at palagi siyang nanatili sa bahay namin o sa bahay ni Ningning. Bakit bigla siyang dinukot? Hindi ito maisip ni Tang Yunrong. Ano? Lalaki ang dinukot. Sa sandaling ito, isang gulat na boses ng lalaki ang tumunog mula sa itaas, na ikinagulat ng lahat sa bulwagan. Nagkaisa silang tumingin pagkatapos ay nakita nila si Tang Yunfan na nagmamadaling bumaba. Sinabi mo bang dinukot si tao? Nag-aalalang tanong ni Tang Yunfan nang lumapit siya sa kanila. Yunfan, gising ka na pala. Gayunpaman, wala sa mood si Tang Yunfan na alalahanin ang kanyang kalagayan, ang gusto lang niyang malaman ay kung ano ang nangyari kay Guman. Agad itong ipinaliwanag ni Tang Yunhang kay Tang Yunfan. Nang ihatid ng tsuper si Guman pabalik ngayon, binangga ng MVP ang pribadong sasakyan para tumigil ito, pagkatapos ay dinukot ng kanilang lalaki si Guman at ang tsuper. Nagpadala kami ng maraming tao para hanapin sila, ngunit wala pa kaming narinig na magandang balita. Nang marinig iyon, nagalit si Tang Yunfan. Ang taong nagpapadala sa mga lalaking iyon upang idagdag ang tao ay dapat nakaaway ng ating pamilyang Tang, sabi ni Tang Yunfan. Kung hindi, hindi sana dinukot si Guman, dahil kagagaling lang niya sa CTV at hindi nakakainis kahit kaninong. Ano? Nagulat ang lahat. Kung ang taong nasa likod ng pagdukot ay talagang kaaway ng pamilyang Tang, bakit hindi niya dinukot ang isang miyembro ng mga ito, ngunit pinili si Guman? Nalaman ba nila ang tungkol sa relasyon ni Guman sa pamilya Tang? Kung hindi, hindi sana dinukot si Guman, dahil kagagaling lang niya sa CTV at hindi nakakainis kahit kaninong. Sa kasong iyon, si Guman ay ganap na biktima. Kailangan ko siyang mahanap, sabi ni Tang Yunfan, tumakbo palabas. Yunfan. Gusto siyang pigilan ni Tang Yunhang, ngunit nag-ambala siya ni Tang Haifeng. Pakawalan mo siya. Kakagising niya lang. Sobrang delikado kung mauubos siya ng ganyan. Nag-aalala si Tang Yunhang. Inamin niya na siya ay makasarili, at pinili si Tang Yunfan kaysa kay Guman. Naawa nga siya kay Guman ngunit ito ay isang katotohanan na si Tang Yunfan ay mas mahalaga para sa kanilang pamilya. Hindi mo ba narinig kung paano hinarap ni Yunfan si Guman? Kung tama ang hula ko, nabawi na niya ang kanyang alaala tungkol sa kanya, sabi ni Tang Haifeng.
Nang marinig iyon, muling nagulat ang lahat. Ano? Nabawi ni Yunfan ang kanyang alaala tungkol kay Guman. Mga ad ng pub future. Idinagdag ni Tang Haifeng, bukod dito, si Guman ay dinukot dahil sa aming pamilyang Tang. It's already very inappropriate na manatili tayo sa bahay. Kung pipigilan natin si Yunfan sa paghahanap sa kanya ngayon, madudurog ang puso ni Ningning at Guman. Bagamat nagpadala sila ng maraming tao upang hanapin si Guman, nakonsensya pa rin si Tang Haifeng na hindi nila ito ginawa mismo, kaya hindi niya pinigilan si Tang Yunfan na gawin iyon. Hindi siya lumabas para hanapin si Guman dahil matanda na siya, at kinailangan ni Tang Yunhang na manatili sa bahay para protektahan sila. Ang iba pang mga tao sa pamilyang Tang ay pawang mga babae, kaya hindi sila nakakatulong. Kaya, si Tang Yunfan ang perpektong tao para gawin iyon. Sumang-ayon si Tang Yunhang kay Tang Haifeng, kaya wala siyang sinabi. Ang tanging magagawa na lang nila ngayon ay umaasa na makakauwi sila ng ligtas. Sino ang taong nasa likod ng pagdukot na ito? Tanong ni Tang Yunrong. Napakaraming kaaway ng pamilya Tang, kaya hindi niya alam kung sino ang taong iyon. Si Tang Haifeng, bilang ang pinakasopistikadong lalaki sa pamilyang ito, ay muling ibinuka ang kanyang bibig. Kung ang taong nasa likod ng pagdukot na ito ay talagang kaaway ng ating pamilyang Tang, dapat ay alam niya ang relasyon ni Guman sa atin. Kung kilala niya si Guman, dapat kilala rin niya si Ningning. Kung kaya niyang malaman iyon, dapat ay isang taong pamilyar siya kay Yunfan. Sa tingin ko ay may kinalaman din siya sa aksidenteng nangyari kay Yunfan. Si Tang Demang ang una sa aming business group na nalaman na si Yunfan ay walang malay, kaya ang tao ay dapat na may koneksyon din kay Tang Demang. Si Tang Demang ay ambisyoso. Dapat ay pinaplano nilang alisin si Ningning mula sa kanilang daan patungo sa upuan ng chairman ng Tangwang Group. Gayunpaman, wala si Ningning sa CTB, kaya dinukot nila si Guman. Bagaman ito ay isang hula lamang, naisip ng lahat na ito ay lubos na posible. Kung gayon, tatawagan ba niya si Ningning para iligtas si Guman para sabay nilang mahuli si Ningning? Nag-aalalang sabi ni Tang Yunhang. Nang marinig iyon, nagulat ang lahat. Tatawagan ko si Ningning ngayon din, sabi ni Tang Haifeng. Nang mag-vibrate ang telepono ni Guning sa kanyang bulsa, nakarating na siya sa labas ng abandonadong bodega, kaya hindi naging komportable para sa kanya na sagutin ang tawag ni Tang Haifeng. Sa halip, nagpadala siya ng mensahe kay Tang Haifeng na nagsasabi sa kanya na hindi ito ang tamang oras. Nang mabasa ang mensahe ni Guning, tumigil si Tang Haifeng sa pagtawag sa kanya. Nang lapitan ni Guning ang abandonadong bodega, hindi niya agad tinawagan si Guman, dahil nagpasya siyang salakayin ang mga kidnapper na iyon at bigla silang mahuli. Sa tulong ng kanyang Jade Eyes, hindi dapat mahirap para sa kanya na mahanap si Guman. Pagkaraan ng ilang sandali, natanggap ni Guning ang mga mensahe ni Tang Haifeng, at napagtanto niya na ito ay talagang isang bitag. Gayunpaman, huli na, dahil narito na si Guning. Nagpadala ng mensahe si Guning kay Tang Haifeng at sinabi sa kanya na mag-iingat siya, pagkatapos ay patuloy na hinahanap si Guman. Masyadong nag-aalala si Tang Haifeng sa kaligtasan ni Guning, kaya nakalimutan niyang sabihin sa kanya na gising na si Tang Yunfan. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nakita ni Guning ang apat na lalaki sa ganap na madilim na bodega, ngunit wala si Guman. Talagang nilayon nilang mahuli si Guning. Gayunpaman, hindi umalis si Guning dahil kailangan niyang malaman kung nasaan si Guman sa kanilang mga bibig. Hazy, ang babaeng tinatawag na Guning ay mangangahas na pumunta dito. Tatawag ba siya ng pulis? Tanong ng isang lalaki na may pagdududa. Bagamat sinabi ni Guning na siya ay darating ng mag-isa gaya ng utos nila, hindi siya naniniwala na ang isang batang babae ay magkakaroon ng lakas ng loob na makipagkita sa kanila. Since she said yes, I bet that she'll come, kasi nasa kamay namin ngayon ang nanay niya. At saka, nabalitaan ko na hindi simple ang dalaga, kaya dapat tayong mag-ingat. Sabi ni Hazy. Bata pa lang siya. Ano ang magagawa niya sa atin? Sabi ng isang lalaki na may panghahamak. Exactly.
pero ang ganda talaga ng girl. Pakiramdam ko ay nasa sabik na akong makita ang kanyang larawan. Kung papayagan kami ng nag-hire sa amin na hawakan niya, gusto kong magsaya, haha. Sabi ng isang lalaki na may evil smile sa mukha. Ako rin. Kapag tapos na ito, humanap tayo ng ilang babae na magkakasamang magsaya. Sabi ng isa pang lalaki. Nang marinig ang kanilang usapan, galit na galit si Guning. Bigla niyang sinipa ang pinto at inatake sila bago pa sila makapaghanda. Dahil nagpakita si Guning ng hindi inaasahan, hindi nagtagal ay natalo ang mga lalaking iyon bago sila makalaban. Inatake ni Guning ang kanilang pinakamahina na bahagi ng walang pag-aalinlangan, at napahiya sila sa sakit. Tinalo sila ni Guning ng buong lakas dahil nakaramdam siya ng labis na pagkasuklam. Lahat ng lalaking iyon ay nasa lupa na umuungol sa sakit sa loob ng ilang segundo. Sa kanilang pagkamangha, napakalakas ng dalagang ito at madali silang matalo na parang kidlat. Naglabas si Guning ng mga lubod at itinali ang mga ito, kaya imposibleng magpumiglas sila, lalo pa ang pagtakas. Pagkatapos nito, tinitigan niya sila ng diretso at nagtanong sa malamig na boses, "Nasaan ang aking ina?" Ang matatalas na mata ni Guning, malamig na ekspresyon, at kahangahangang paraan ay nakadama sa kanila ng pagkagulat at pang-aapi. Naramdaman pa nila ang lamig mula sa ilalim ng kanilang mga paa at nanginginig sa takot. Gayunpaman, tumanggi pa rin silang sabihin sa kanya. "Sa tingin ko mas mabuting hayaan mo na kami. Kung maglakas loob kang patayin ang sino man sa amin, ang iyong ina ay hindi mananatiling buhay. Sa tingin mo ba hindi ako maglalakas loob na saktan ka?" Pagkasabi noon, biglang naglabas ng baril si Guning, pagkatapos ay itinutok sa balikat ng isang lalaki. Boom! Napasigaw ang lalaki sa sakit at kilabot. Sa sandaling ito, lahat sila ay natakot. Ang batang babae na ito ay may baril, at binaril niya ito nang hindi kumukurap ang kanyang mga mata. Malinaw, hindi ito ang unang pagkakataon na binaril niya ang isang lalaki. "Sabihin mo sa akin, o papatayin." Lalong nanlamig si Guning, at halos mawalan sila ng hininga. Gayunpaman, hindi pa rin sila sumuko sa pagbabanta. "Ikaw! How dare you shoot me? Mga miyembro tayo ng Kiringang." Ang Kiringang. Nanlamig si Guning, ngunit hindi siya nakarating sa conclusion na dinukot ng Kiringang si Guman dahil lang sa mga miyembro sila nito. Alam niya na gagawin ng mga gangster ang lahat para sa pera, kaya hindi siya sigurado kung kinuha sila ng ibang tao para dukutin si Guman. Ads by Pub Future. Kaya naman, pinandilatan ni Guning ang lalaki at seryosong nagtanong, "Ang ibig mo bang sabihin ay nasa kamay ng Kiringang ang aking ina?" "Oo, at ano?" mayabang na sabi ng lalaki. Naniniwala siya na kailangang matakot ang dalagang ito sa Kiringang. Talagang nag-aalala si Guning, dahil ang Kiringang ay hindi ang Qinggang, at karaniwan nasasaktan nila ang mga hostage. Ayaw mag-aksaya ng oras ni Guning, kaya tumigil siya sa pakikipag-usap sa kanila, ngunit tinawagan kaagad si Chi Tianlin. Nang matanggap ni Chi Tianlin ang tawag ni Guning, nagulat siya. "Miss Gu, nagulat ako na tinawag mo ako. Ano? Nanalo ka na naman ba sa Earth Night Club?" Inis na sabi ni Chi Tianlin. "Sana, dahil makakalabas ako sa Earth Night Club nang wala ang tulong mo sa kasong iyon," sabi ni Guning. Wala siya sa good mood ngayon. "Aba, mukhang wala ka sa mood." Hindi pinansin ni Chi Tianlin ang agresibong ugali ni Guning dahil may nakita siyang mas kawili-wili. Galit na galit si Guning noong nag-away sila sa isa't isa noong huling pagkakataon, at umasal siya bilang isang mature na babae. Gayunpaman, nang tinawag niya ito sa pagkakataong ito, para siyang isang babaeng naiinis. "Chi, wala akong oras makipagtalo sa'yo ngayon. Ang aking ina ay dinukot sa XX Road bandang alas 8:10 ng gabi ngayon, at sinasabi ng mga kidnapper na sila ay mga miyembro ng Kiringang," sabi ni Guning. Nang marinig ng mga lalaking iyon si Guning na nakikipag-usap kay Chi Tianlin sa telepono, nagulat sila. Hindi sila makapaniwala na nalaman ng dalagang ito ang ulo nila sa gang. "Talaga? Bigyan mo ako ng oras.
Kung ito ay totoo, ipinapangako ko na hahawakan ko ito ng maayos, sabi ni Chi Tianlin ng may katapatan. Bagamat hindi pa rin nasisiyahan si Chi Tianlin sa ginawa ni Guning noong nakaraan, hindi siya napupuot sa kanya. Sa halip, may balak siyang makipagkaibigan dito, kaya syempre, hindi siya magalit. Wala si Guman sa bodega na ito, at nangako si Chi Tianlin na tutulungan siya, kaya naisip ni Guning na hindi na kailangang manatili pa rito. Bago umalis si Guning, kinalas niya ang mga ito, ngunit binugbog muli ang mga ito para ilabas ang kanyang galit. Sila ay masasamang tao, ngunit hindi siya handang masangkot sa pagpatay dahil lamang sa kanila. Pagkatapos noon, umalis si Guning dala ang telepono ni Guman. Sa sandaling lumayo siya, tinawag niya si Leng Xiaoteng at sinabi sa kanya kung ano ang kanyang pinagdaanan pagkatapos ay nagpunta sila sa isa't isa sa lugar kung saan sila huminto ng sasakyan. Nang mabalitaan ni Leng Xiaoteng na si Guning ay sumalubong sa mga kidnapper ng mag-isa, mas nag-alala siya kaysa nagalit, dahil natatakot siyang baka masaktan si Guning. Gayunpaman, dahil maayos na si Guning ngayon, hindi niya ito binanggit. Ang unang paglabas ng kabanatang ito ay naganap sa N0 Velbian site. Matagal ding nasa labas si Tang Yunfan, ngunit wala siyang ideya kung nasaan si Guman. Sa huli, pumunta siya sa lugar kung saan huling nakita si Guman at may isang inabandonang MPV. Makalipas ang 10 minuto, natanggap ni Guning ang tawag ni Chi Tianlin. Sinabi sa kanya ni Chi Tianlin na si Guman ay talagang nasa kamay ng Kiringang, at maaari siyang pumunta sa Earth Nightclub para sunduin ang kanyang ina. Nang marinig iyon, sa wakas ay gumaan ang loob ni Guning, gayon din si Leng Xiaoteng. Sabay silang nagmamaneho papunta sa Earth Nightclub. Mula sa malayo, napansin ni Guning at Leng Xiaoteng ang isang lalaking nakatayo sa pinangyarihan ng aksidente. Ginamit ni Guning ang kanyang jade eyes para makita niya ng malinaw ang mukha nito. Nang makilala niya ang lalaki ay si Tang Yunfan, nagulat si Guning na gising na siya. Malinaw na alam niya na si Guman ay dinukot. Inihinto ni Guning ang sasakyan at sabay na tumakbo papunta kay Tang Yunfan, na sinundan ni Leng Xiaoteng. Nang makalapit sila, nakilala ni Leng Xiaoteng na ang lalaki ay si Tang Yunfan, at nagulat din siya. Narinig ni Tang Yunfan ang ingay, pagkatapos ay tumingin kay Guning. Nagulat din siya. Tito Tang, sa wakas gising ka na, sabi ni Guning na may pananabik. Gayunpaman, tinanong ni Tang Yunfan si Guning nang may pag-aalala, Ningning, kumusta na ang nanay mo? Nahanap na siya ng kaibigan ko, at maaari na nating puntahan ngayon, sabi ni Guning. Sa sandaling marinig ni Tang Yunfan na natagpuan si Guman, gumaan ang loob niya, at hindi na nagtanong kay Guning para sa higit pang mga detalye. Pagkatapos, iniwan ni Tang Yunfan ang kanyang sasakyan sa pinangyarihan ng aksidente at sumakay sa kotse ni Leng Xiaoteng, pagkatapos ay tinawagan si Quan Mingkai. Nagulat si Quan Mingkai nang makita niyang si Tang Yunfan ang tumatawag. Sinabihan siya ni Tang Yunfan na ibalik ang sasakyan, pagkatapos ay ibinaba ang tawag bago makapagsalita si Quan Mingkai. Nang hindi tumatawag, nagmadali si Quan Mingkai upang imaneho pabalik ang kotse ni Tang Yunfan. Pagkaraan ng mahabang panahon, napagtanto ni Tang Yunfan na may ibang tao sa kotse. Ningning, ito ba? Tanong ni Tang Yunfan na. Oh, kaibigan ko siya, si Leng Xiaoteng, sabi ni Guning ngunit hindi sinabi sa kanya na si Leng Xiaoteng ay kanyang kasintahan. Ikinagalak na makilala ka, Mr. Tang, sabi ni Leng Xiaoteng. Si Tang Yunfan ang kanyang magiging biyenan, kaya syempre, dapat siyang maging magalang hanggat maaari. Ang N0V3 Larialm ay ang platform kung saan unang inihayag ang kabanatang ito sa N0V3L, V1N. Ikinagalak ding makilala ka, Ginoong Leng, sabi ni Tang Yunfan. Hindi na niya inisip pa ang tungkol sa relasyon nila ni Guning. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, biglang sinabi ni Tang Yunfan, Ningning, naalala ko ang lahat. Natigilan si Guning sa isang segundo. Sa wakas ay nabawi ni Tang Yunfan ang alaala tungkol kay Guman. Pakiramdam niya ay maiiyak siya sa tuwa.
Great, ang galing, sabi niya. Mga ad ng Pub Future. Ningning, sorry talaga, paghingi ng paumanhin ni Tang Yunfan sa kanya. Kahit na siya ay humingi ng tawad kay Guning noon, ginawa niya iyon bilang si Tang Yunfan, hindi ang biolohikal na ama ni Guning. Nasa suburb sila. Habang ang Earth Nightclub ay matatagpuan sa downtown, at maraming traffic light sa kahabaan ng malayo, kaya inabot sila ng mahigit kalahating oras bago makarating sa Earth Nightclub. Ang Kiringang. Sumimangot si Tang Yunfan nang dumating sila. Oo, ilang miyembro ng Kiringang ang dumukot sa nanay ko, pero hindi sila importante sa gang at kinuha lang ang pera ng iba. Hindi kami estranghero ng pinuno ng Kiringang at handa siyang tulungan ako. Huwag kang mag-alala. Ligtas ang nanay ko, sabi ni Guning. Ano? Chi Tianlin ay handang tumulong sa iyo. Si Tang Yunfan ay namangha. Kilala si Chi Tianlin sa kanyang pagmamataas, kalupitan at pagiging malamig, at kakaunti lamang ang nakipagkaibigan sa kanya. Si Tang Yunfan ay hindi natatakot sa kanya, ngunit nag-aatubili na makipag-away sa kanya. Medyo hindi rin komportable si Leng Xiaoteng nang sabihin ni Guning na handang tulungan siya ni Chi Tianlin, ngunit wala siyang sinabi. Xiaoteng, hintayin mo ako dito. Ayaw ni Guning na makilala ni Leng Xiaoteng si Chi Tianlin, dahil may matagal ng sama ng loob sa pagitan nila. Ang gusto lang niyang gawin ngayon ay kunin si Guman at umuwi sa lalong madaling panahon. Oo naman. Naunawaan ni Leng Xiaoteng na hindi ito ang tamang oras para makilala si Chi Tianlin, kaya pumayag siya. Pagkatapos noon, umakyat sina Guning at Tang Yunfan. Pumunta sila sa parehong pribadong silid kung saan nakipagsugal si Guning kay Chi Tianlin noong nakaraang pagkakataon. 5 minuto ang nakalipas, ipinadala si Guman sa pribadong silid na ito. Hindi siya pisikal na nasugatan, ngunit ang pagdukot na ito ay mag-iiwan ng malalim na peklat sa pag-iisip sa kanya. Pakiramdam niya ay wala siyang magawa nang siya ay mahuli at naisip na siya ay mamamatay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, kalahating oras na ang nakalipas, ilang mga bastos na lalaki na nagdala sa kanya dito, biglang humingi ng tawad sa kanya at nagmakaawa pa sa kanya na patawarin sila. Sa simula, si Guman ay sobrang nalilito. Kahit humingi sila ng tawad sa kanya, medyo kinakabahan pa rin siya. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi sa kanya ng isang masungit na lalaki na kaibigan siya ni Guning, at si Guning ang tumawag sa kanya para hanapin siya. Gumaan si Guman, ngunit nag-aalala na ginawa nila ito upang mahuli si Guning. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na hilingin sa kanya na tawagan si Guning para makausap niya si Guning. Hindi naramdaman ni Chi Tianlin ang pag-aalala ni Guman. Akala niya ay natapos na niya ang kanyang trabaho nang matagpuan niya si Guman at dinala siya sa isang ligtas na lugar. Nang magkasamang nagpakita sina Guning at Tang Yunfan, inikat ni Guman ang kanyang mga mata sa gulat. Si Tang Yunfan, sa kabilang banda, ay tumingin kay Guman ng may pagmamahal, pag-aalaga at pagkakasala. Alam niya na labis ang paghihirap ni Guman dahil sa kanya. Nagulat din si Chi Tianlin nang lumitaw sa kanyang paningin si Tang Yunfan, na isang sikat na figure sa CTB. Hindi niya namalayan na magkahawig sina Tang Yunfan at Guning sa isa't isa hanggang sa magpakita sila ng magkasama. Ano ang kanilang relasyon? Si Chi Tianlin ay hindi mahilig sa chismis ngunit na curious siya dahil ginawa niya ang background check kay Guning, at alam niya na si Guning ay ipinanganak sa isang solong magulang na pamilya. Ang biolohikal na ama ba ni Tang Yunfan Guning? Pumunta ba dito si Tang Yunfan dahil din kay Guman? Naisip ni Chi Tianlin na muli siyang nakakita ng isang bagay na kawili-wili. Chairman Tang, maligayang pagdating. Binati ni Chi Tianlin si Tang Yunfan. Ikinagagalak na makilala ka, sabi ni Tang Yunfan. Well, sinabi na nila sa akin ang lahat. Isang lalaking nagngangalang Zhang Yongjun ang nagbigay sa kanila ng pera para dukutin ang iyong ina at ikaw. Ngunit wala ka sa CTB, kaya nahuli nila ang iyong ina, sabi ni Chi Tianlin kay Guning. Zhang Yongjun. Hindi narinig ni Tang Yunfan o Guning ang pangalang ito,
At hindi nagtagal ay napagtanto nila na ang lalaki ay kailangang maging middleman na binayaran upang dukutin si Guman para sa ibang tao. Sa tingin ko, tinuruan mo na ang 4 na idiot na dumukot sa iyong ina ng isang hindi malilimutang aral at sa iyo na rin sila ngayon, sabi ni Chi Tianlin. Pinlano niyang panatilihin ang magandang relasyon kay Guning, kaya hindi niya sila protektahan. Ang mga hudlom na iyon, gayunpaman, ay lumuhad sa lupa ng sabay-sabay, at nagmamakaawa sa kanya. Please, hindi na natin uulitin. Hindi sila pinansin ni Chi Tianlin. Determinado din sina Tang Yunfan at Guning na bayaran sila. Umalis ka muna sa nanay ko. Makikilala kita kapag tapos na ako, sabi ni Guning kay Tang Yunfan. Ayaw niyang makita ni Guman ang karahasan. Oo naman. Naunawaan ni Tang Yunfan na ayaw ni Guning na makita ni Guman ang marahas na eksena. Naglakad si Guning papunta kay Guman ngunit gulat na gulat pa rin si Guman. Hindi dahil gising si Tang Yunfan, kundi dahil nakita niya ang isang pamilyar na bagay mula sa kanyang mga mata na parang noong nakaraan 18 taon. Nabawi ba niya ang kanyang alaala? Natuwa si Guman, ngunit nawalan ng malay. Nanay. Sinuportahan ni Guning si Guman at inilagay ang kanyang mahiwagang kapangyarihan sa katawan ni Guman. Lalaki. Tumakbo rin si Tang Yunfan at hinawakan si Guman sa kanyang mga braso. Nag-alala siya at medyo nataranta. Lao Guo, tingnan mo, sabi ni Chi Tianlin sa isang lalaki na mga 50 taong gulang, pagkatapos ay bumaling kay Guning. Si Lao Guo ay isang doktor. Maaari mong hayaan siyang tingnan ang iyong ina. Salamat, sabi ni Guning. Hindi pa rin madyay gising si Guman pagkatapos niyang palihim na ilagay ang kanyang mahiwagang kapangyarihan sa kanyang katawan, kaya hindi masamang ideya na tingnan si Lao Guo. Naglakad si Lao Guo sa kanila, at tiningnan ang mga mata at tibok ng puso ni Guman. Labis na natakot ang iyong ina, kaya tumaas ang tensyon sa kanyang vagus nerve, 1, at ang syncope, 2, ay sanhi ng arrhythmia, 3. Ang arrhythmia ay problema sa bilis o ritmo ng iyong tibok ng puso. Nangangahulugan ito na ang iyong masyadong mabilis ang tibok ng puso, masyadong mabagal, o may hindi regular na pattern. Nakapagtataka, ang kanyang pulso ay nagiging steady sa isang mabilis na bilis at siya ay unti-unting pumapasok sa isang estado ng antok. Magiging maayos siya kapag nagising siya, sabi ni Lao Guo. Dahil sa mahiwagang kapangyarihan ni Guning kaya mabilis na naging steady ang pulso ni Guman. Nang marinig iyon, kapwa-gamaan ang loob ni Guning at Tang Yunfan. Pagkatapos noon, tinalong ni Tang Yunfan si Guman habang naglalakad palabas. Si Guning, sa kabilang banda, ay nakatitig ng diretsyo sa mga hudlom na dumukot kay Guman, na ikinatakot nila, at sabay-sabay silang nagmakaawa, Miss Go, please let us go. Nangangako kami na hindi na namin uulitin. Mga ad ng Pub Future. Sabihin mo sa akin, gaano karami ang alam mo tungkol kay Zhang Yongjun? Malamig na sabi ni Guning. Sinabi ng pinuno ng mga hudlom na iyon, ang alam ko lang ay Zhang Yongjun ang pangalan niya. Nasa early 40s na siya. Ilang beses na kaming nagkita pero wala akong masyadong alam sa kanya. Ang Kiringang ay iba sa Qinggang, at ang mga miyembro ng Kiringang ay maaaring liwanagan ng buwan ayon sa gusto nila. Gayunpaman, kung nagdulot sila ng anumang problema, kailangan nilang dalhin ang resulta mismo. Ang kabanatang ito ay unang ibinahagi sa Enyo Bureau Els 1N platform. Ano ang susunod na hakbang pagkatapos ng pagdukot? Tanong ni Guning. Sinabi niya na kailangan naming dukutin kayong dalawa bago siya tawagan, at haharapin niya ito mamaya, sabi ng pinuno. Nag-isip sandali si Guning. Nagtataka siya kung ano ang susunod na plano ng taong nasa likod ng pagdukot na ito. Great, magagawa mo ang utos niya. Tawagan mo siya ngayon, sabi ni Guning sa pinuno ng mga hudlom. Tungkol sa iba, kung maaari mong talunin ako, maaari kang umalis ng ligtas. Ginawa ni Guning ang karaniwan niyang ginagawa. Kung kaya nilang talunin siya sa isang away, hahayaan niya sila. Hindi natin kaya, halos umiyak ang mga hudlom na iyon.
Bahala na ang pagbanggit na si Guning ay isang batang babae lamang, mayroon din siyang malapit na relasyon kay Chi Tianlin, kaya hindi sila nang ahas na saktan siya. Gawin mo lahat ng gusto niya. Si Chi Tianlin ay tamad na nakahiga sa sofa, na parang nanonood ng palabas. Naiintindihan niya na imposibleng manalo sila. Dahil sinabi iyon ni Chi Tianlin, kailangan nilang salakayin si Guning. Gayunpaman, bago nila mahawakan si Guning, marahas silang binugbog sa lupa sa loob ng ilang minuto. Maliban kay Chi Tianlin, na nanatiling kalmado na nanunood dito, lahat ng iba ay namangha. Walang oras si Guning na mag-aksaya sa kanila, kaya tinapos niya ang parusa sa lalong madaling panahon. Chi, may kailangan pa akong harapin ngayon, kaya kailangan kong umalis, ngunit isasama ko ang lalaking ito, sabi ni Guning kay Chi Tianlin. Bye, Miss Go, at umaasa ako na maaari tayong magsugal muli sa susunod. Karaniwan, hindi hahayaan ni Chi Tianlin si Guning ng ganoon, ngunit abala si Guning ngayon, kaya pumayag siya. Bagamat natalo siya noong nakaraan, gusto niyang manalo ng isang round. Hanggat mayroon kang sapat na pera, bakit hindi? Mayabang na sabi ni Guning. Pera lang ang mayroon ako, sabi ni Chi Tianlin na mayabang din. Gayunpaman, sa sandaling sinabi niya ito, naramdaman niya na may mali. Sinadya iyon ni Guning, dahil nangangahulugan ito na siya ay tiyak na matatalo. Mabuti, pagkatapos ay babalik ako upang kunin ang iyong pera sa susunod na pagkakataon, ngumiti si Guning. Hinayla ni Chi Tianlin ang kanyang mga labi. Sinundan din siya ng hudlom ni Guning sa paglalakad palabas, at umaasa siyang palayain siya ni Guning pagkatapos ng kanyang pakikipagtulungan. Nang umalis si Guning, tinanong ni Lao Guo si Chi Tianlian, ang babaeng iyon ba ang nagbenta sa iyo ng mga table tas? Kahit nagtanong siya ay nasa puso na niya ang sagot. Sa katunayan, hinangaan ni Lao Guo si Guning, dahil talagang mabisa ang kanyang mga table tas, ngunit sinubukan niyang malaman ang formula nito sa mahabang panahon ng walang kabuluhan. Oo, sabi ni Chi Tianlin. Nang marinig iyon, naisip ni Lao Guo na hindi maaaring maging ordinaryong babae si Guning. Siya ay may mga mahiwagang table tas, at isang kung fu master. Bilang karagdagan, mayroon din siyang malapit na koneksyon sa pamilyang Tang. Bagamat ang pangalan ng kanyang pamilya ay Go, at ang kay Tang Yunfan ay Tang, alam niya na magkamag-anak sila sa kanilang mga mukha. Nang makita ni Leng Xiaoteng si Guma na walang malay, karga-karga sa mga bisig ni Tang Yunfan, nainis siya, dahil naisip niya na baka sinaktan siya ng kiringang. Lumabas siya at sabay-sabay na binuksan ang pinto ng kotse para kay Tang Yunfan. Ginoo. Tang, anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Leng Xiaoteng. Nako, swerte naman ni Man. Nahimati lang siya sa takot, magiging maayos siya pagkatapos ng mahimbing na tulog, sabi ni Tang Yunfan. Hindi nagtagal, dumating si Guning para salubungin sila. Xiaoteng, mangyaring ibalik sila sa Wafu Hills, may kailangan akong harapin, sabi ni Guning. Nang makita ang hudlom sa likod ni Guning, alam nila na ito ay tungkol kay Guman. Napakadelikado, sumimangot si Tang Yunfan. Bagamat alam niyang hindi mahina si Guning, nag-iisa siya pagkatapos ng lahat. Nag-aalala rin si Leng Xiaoteng kay Guning, ngunit pinili niyang magtiwala sa kanya. Bukod dito, kapag nakapagdesisyon na si Guning, walang makakapagpabago sa kanyang desisyon. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos din ako, sabi ni Guning. Mabuti, hindi iginiit ni Tang Yunfan. Mag-ingat ka. Gagawin ko, sabi ni Guning. Nang pinaalis ni Leng Xiaoteng ang kanyang sasakyan, sumakay si Guning sa kotse ng tinawag na hudlom, pagkatapos ay sinabi niya si Tang Haifeng at sinabi sa kanya na ligtas ang lahat. Nang marinig iyon, ang lahat ng miyembro ng pamilya Tang ay nakahinga ng maluwag. Oh, gising na si Tito Tang mo, at umalis siya para hanapin ang iyong ina, sabi ni Tang Haifeng. Nakilala ko siya, at kami lang ang magkasama, sabi ni Guning. Mahusay, sabi ni Tang Haifeng. Kilala mo ba kung sino ang dumukot sa iyong ina?
Sasabihin ko sa iyo pagbalik ko, sabi ni Guning. Okay, sabi ni Tang Haifeng. Ang kabanatang ito ay unang ibinahagi sa Enyo Euro Els1N platform. Makalipas ang 2 minuto, dinala ng mga nangungunang hudlum si Guning sa isang bodega, at tinawagan si Zhang Yongjon gaya ng utos ni Guning. Mga ad ng Pub Future. Isang nasa gitnang gulang na lalaki ang nagbabasa sa pag-aaral sa ikalawang palapag ng isang bahay. Sa sandaling ito, tumunog ang kanyang telepono. Nang makita ang pangalan ng tumatawag, nagmamadaling sumagot ang lalaki. Paano ito? Kumusta? Nahuli namin sila, sabi ni Hong Fen, ang nagtanong sa hudlum. Mabuti, pupunta ako doon, sabi ng lalaki, pagkatapos ay ibinaba ang tawag. Pagkatapos noon, hindi siya kaagad umalis, ngunit gumamit ng ibang telepono para tumawag. Kumusta ang lahat? Naghahanap pa kami. Magaling, salubungin mo ako sa Eastern Warehouse sa loob ng 20 minuto, sabi niya. Pagkatapos noon, lumabas siya ng study pababa sa isang basement. Sa silong, may mga tambak na mga bilihin, ngunit bukod sa mga pamilihan, may isang lalaking nakatali sa isang upuan, na may 2 matangkad na malalaking lalaki na nakatayo sa kanyang gilid. Napatingin ang medyo may edad na lalaki sa lalaking nakatali sa upuan na may masamang ekspresyon sa mukha. Zhang Yongjon, dapat mong bayaran ang ginawa mo ngayon. Hindi pala si Zhang Yongjon ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito, ang lalaking nakatali sa isang upuan. Sinaman siya ng tingin ni Zhang Yongjon, ngunit hindi makapagsalita dahil nakatatak ang kanyang bibig. Tumingin ang nasa katanghaliang lalaki kay Zhang Yongjon na nahihirapan, pagkatapos ay tumawa ng may pagmamalaki. Gusto mo bang makausap? Bueno, dahil mamamatay ka dahil sa akin, hahayaan kitang sabihin ang iyong mga huling salita, sabi niya, saka tinanggal ang selyo sa bibig ni Zhang Yongjon. Sa katunayan, si Zhang Yongjon at ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay malapit na magkamukha. Zhang Yongjan, ako ang iyong biological younger brother. Paano mo ito magagawa sa akin? Galit na sigaw ni Zhang Yongjon. Nako! Nakababatang kapatid ko, sabi ni Zhang Yongjan na may baluktot na mukha. Ipinaubaya sa iyo ng aming mga magulang ang lahat, ngunit ako ang nakatatandang anak nila at dapat ako ang kumuha ng lahat, hindi ikaw. Ang ginawa ng kanilang mga magulang ay nag-iwan ng malalim na peklat sa pag-iisip sa puso ni Zhang Yongjan, at determinado siyang ibalik ang pag-aari niya. Ikaw, galit na galit si Zhang Yongjon. Ginawa iyon ng aming mga magulang dahil nalulong ka sa pagsusugal at mawawala ang bawat barya sa isang kasino. Ang kanilang mga ari-arian ay dapat na akin, at maaari kong gawin ang anumang gusto ko sa kanila. Nagtaas ng boses si Zhang Yongjan. Paano na ang mga ari-arian ng ating mga magulang ay sa iyo? Maaari nilang ibigay ang kanilang kayamanan sa sino mang gusto nila. Sigaw ni Zhang Yongjon. Ako ang kanilang nakatatandang anak, at ang kanilang mga ari-arian ay dapat na akin. Sabi ni Zhang Yongjan. Hindi ito nakasulat bilang isang batas. Nagtalo si Zhang Yongjon. Bagamat karaniwang tagapagmana ng mga ari-arian ng isang pamilya ang panganay na anak, hindi ito isinulat bilang batas. Sa halip, bawat isa sa mga anak ay may karapatan na magmana ng mga ari-arian ng kanilang mga magulang. Bukod dito, may karapatan din ang mga magulang na pumili ng sino man sa kanilang mga anak upang maging nag-iisang tagapagmana. Bukod dito, si Zhang Yongjan ay maaaring magkaroon ng 100,000 yuan bilang mga dibidendo bawat taon. Hindi naman masyadong kumikita ang negosyo ng pamilya nila, sakahan lang. Ang kanilang taunang kita ay humigit kumulang 400,000 yuan bawat taon sa pinakamaraming. Maaaring magkaroon ng pera si Zhang Yongjan nang walang anumang pagsisikap, ngunit kinailangan ni Zhang Yongjon na patakbuhin ng maayos ang sakahan upang kumita. Wala akong pakialam. Gusto ko ang mga ari-arian nila. Halos humungol si Zhang Yongjan. Ikaw, hindi nakaimik si Zhang Yongjon. Sige, isakay mo na siya sa kotse. Kailangan na nating lumipat ngayon. Tumigil si Zhang Yongjan sa pakikipag-usap kay Zhang Yongjon, pagkatapos ay binuhat ng matangkad na lalaki si Zhang Yongjon, at lumabas ng basement. Makalipas ang 20 minuto,
dumating ang grupo ni Zhang Yongjan sa Eastern Warehouse. Hindi sinabi ni Zhang Yongjan kay Hong Fen ang kanyang plano, kaya iniwan niyang mag-isa si Zhang Yongjun sa kotse, pagkatapos ay pumasok sa bodega kasama ang dalawang matatangkad na lalaki. Si Zhang Yongjun ay nakatali ng mahigpit, at hindi siya makatakas. Gayunpaman, nang pumasok si Zhang Yongjan, tanging sina Hong Fen at Guning lamang ang nasa bodega. Bukod dito, si Guning, na dapat nakatali sa isang upuan, ay nakaupo doon at tila nakaka-relax. Hong Fen, anong nangyayari dito? Tinanong ni Zhang Yongjan si Hong Fen. Si Hong Fen ay parang sidekick sa harap ni Guning ngayon. Kung hindi nagutos si Guning, hindi siya nang ahas na ibuka ang kanyang bibig. Ikaw si Zhang Yongjun? Tanong ni Guning. Hindi pinansin ni Zhang Yongjan si Guning ngunit tinanong niya si Hong Fen. Hong Fen, ano ang ginagawa mo? Napagtanto niya na pinagtaksilan siya ni Hong Fen, ngunit gusto niyang malaman kung bakit. Hindi alintana ni Guning na hindi siya pinansin ni Zhang Yongjan, pagkatapos ay bumaling kay Hong Fen. Sabihin mo sa kanya. Well, kaibigan siya ng ulo natin. Si Zhang Yongjan ay kumuha ng ilang miyembro ng Kirin Gang para dukutin ang isang kaibigan ng kanilang ulo na, syempre, ay hindi uobra. Si Zhang Yongjan ay nakaramdam ng matinding takot. Ano? Kaibigan siya ng pinuno ng Kirin Gang. Paano ito posible? Ngumisi si Guning, Mr. Zhang, hindi ka namin sinaktan ng aking ina. Bakit mo gustong dukutin? Nanatiling tahimik si Zhang Yongjan dahil hindi niya alam ang isasagot. Siya, syempre, ay natatakot na inisin ang Kirin Gang. Dahil siya ay nakagawa ng isang kakilakilabot na pagkakamali, ang kanyang mga kaganapan ay puno ng panganib. Biglang naalala ni Zhang Yongjan si Zhang Yongjun na nakalock sa labas ng kotse, at may naisip siyang ideya. Sa tingin ko malamang napagkamalan mo akong si Zhang Yongjun pero ako ang kuya niya, si Zhang Yongjan. Hindi ko alam kung anong ginawa ni Yongjun sa inyo ng mama mo. Sinundan ko lang si Yongjun dito dahil ayokong gumawa siya ng anumang krimen. Nako, nasa labas pa siya ng sasakyan, at tinali ko na siya. Please wait for a while, sabi nito, napalingon siya sa isa sa dalawang malalaking lalaki. Ikaw, dalhin mo si Zhang Yongjun dito ngayon din. Hindi siya pinigilan ni Guning. Bagamat hindi siya naniniwala sa paliwanag ni Zhang Yongjan, gusto niyang makita kung ano ang gagawin nito. Hindi nagtagal, si Zhang Yongjun na nakatali ay dinala sa loob. Nang maalis na ang selyo sa bibig ni Zhang Yongjun, napansin ni Guning na halos kamukha niya si Zhang Yongjan. Wow! Namangha si Hong Fen, dahil kahit siya ay hindi matukoy ang pagkakaiba ni Zhang Yongjun kay Zhang Yongjan kahit na nakilala niya ng personal si Zhang Yongjun. Nagkita sila sa isang madilim na clubhouse at pareho silang nakainom ng alak, kaya hindi madaling maalala ang mukha ng isa't isa. Mga ad ng Pub Future. Zhang Yongjan, anong ginagawa mo? Tanong ni Zhang Yongjun nang makapagsalita na siya. Ang alam lang niya ay gusto niya ni Zhang Yongjan na maging scapegoat, ngunit hindi niya alam kung ano ang ginawa ni Zhang Yongjan. Sabi niya, ikaw daw ang kumuha ng kanilang miyembro ng Kirin Gang para dukutin ang mag-ina ko. Totoo ba? Mahinahong tanong ni Guning. Sa katunayan, nakita na niya na walang alam si Zhang Yongjun tungkol sa pagdukot. Si Guning ay hindi pipi. Ano? Grabe iyan. Nagulat si Zhang Yongjun pagkatapos ay galit na galit. Zhang Yongjan, gusto mo ba akong maging scapegoat? Dahil magkaaway na sila, wala nang pakialam si Zhang Yongjun sa koneksyon ng kanilang pamilya. Si Zhang Yongjan naman ay pinuna si Zhang Yongjun. Zhang Yongjun, huwag mo akong sisihin dyan. Plano mo iyon at narinig ko na lang na may kausap ka sa telepono na nagsasabing matagumpay mong nadukat ang mag-ina, kaya sinundan kita rito para iligtas sila. Zhang Yongjan, isa ka talagang makamandag na ahas. May ebidensya ka ba na magpapatunay sa sinabi mo? Pinandilatan ni Zhang Yongjun si Zhang Yongjan. Alam niyang wala siyang ginawang ilegal, kaya kumpiyansa siyang inosente. Bueno, may mga talaan ng tawag sa iyong telepono, sabi ni Zhang Yongjan. Kinuha mo ang phone ko at ginamit mo para tumawag sa iba. Galit na nakipagtalo si Zhang Yongjun.
Kinuha ko lang ang telepono mo pagdating natin dito, sabi ni Zhang Yongjan, pagkatapos ay tumingin kay Hong Fen. Hong Fen, Zhang Yongjun ba ang taong nakipag-ugnayan sa iyo ngayon? Oo, sagot ni Hong Fen, ngunit hindi niya alam kung tumawag sa kanya si Zhang Yongjan o Zhang Yongjun. Gayunpaman, bago pa ito masabi ni Hong Fen ng malakas, pinutol siya ni Zhang Yongjan. Ngayon, narinig mo na. Sinabi ni Hong Fen na ikaw ang tumawag sa kanya. Hindi ko ginawa, sabi ni Zhang Yongjun, ngunit tila nang hina dahil alam niyang determinado ang kanyang kuya at handang-handa na ay pakulong siya. Sige, sa tingin ko madaling malaman kung sino talaga ang tumawag kay Hong Fen, sabi ni Guning. Sa totoo lang, nasa puso na niya ang sagot, pero gusto niyang ilantad nito ang sarili. Tumigil sa pagtatalo sina Zhang Yongjan at Zhang Yongjun, tumingin kay Guning. Nasaan ang telepono? Ibigay mo sa akin, sabi ni Guning. Ang unang pag-post ng kabanatang ito ay naganap sa pamamagitan ng N of Europound. N. Walang problema, sabi ni Zhang Yongjan pagkatapos ay kinuha ang telepono habang naglalakad papunta kay Guning. Naisip niya na si Guning ay isa pa ring walang muwang na batang babae at madaling malinlang. Gayunpaman, wala siyang ideya na ito ay isang bitay lamang na itinakda ni Guning. Dahil sinabi niya na kinuha mo ang kanyang telepono kanina. Maaari tayong magkaroon ng fingerprint identification para makita kung totoo ito, sabi ni Guning, pagkatapos ay kumuha ng plastic bag para itago ang telepono. Obviously, ayaw niyang hawakan ito sa sarili niya. Nang marinig iyon, si Zhang Yongjan ay natakot. Kapag nagawa na nila ang fingerprint identification, malalantad ang kanyang scheme. Si Zhang Yongjun naman ay nakahinga ng maluwag. Ginoo. Zhang, anong problema? Sinasadyang tanong ni Guning. Wala, sabi ni Zhang Yongjan. Nag-aatubili siyang ibigay ang telepono kay Guning ngayon. Mahusay, pagkatapos ay ibigay ito sa akin ngayon. Hinimok ni Guning. Si Zhang Yongjan, gayunpaman, ay tumigil sa paglalakad. Zhang Yongjan, bakit ka tumigil? Ngumisi si Zhang Yongjun. Hindi siya pinansin ni Zhang Yongjan, nag-alangan na sumulong ng isang hakbang. Bigla na lang siyang nagdesisyon at nagutos, hulihin sila, ngayon na. Alam ni Zhang Yongjan na ang kanyang pakana ay malalantad sa malaot madali, kaya nagpa siya siyang hulihin si Guning kaagad. Naisip ni Zhang Yongjan na sila ay isang lalaki at isang batang babae na tila mahina, kaya madali silang makontrol. Agad na tumakbo ang dalawang malalaking lalaki kina Guning at Hong Fen. Si Guning, gayunpaman, ay nanatiling kalmado, dahil iyon mismo ang gusto niya. Inilantad ni Zhang Yongjan ang kanyang sarili. Nasaksihan ni Hong Fen kung paano binugbog ni Guning ang ilang lalaki sa loob ng ilang segundo, kaya hindi siya nag-aalala tungkol sa kaligtasan nito. Pati sa sarili niya, confident siya na kakayanin niya ang isang lalaki. Nang makalapit ang dalawang malalaking lalaki, inatake sila ni Guning, gayon din si Hong Fen. Inihagis ni Guning ang isa sa mga ito sa kanyang balikat sa lupa, at bumagsak siya sa lupa ng malakas na tunog pagkatapos ay sumigaw sa sakit. Pagkatapos noon, walang pag-aalinlangan na dislocate ni Guning ang kanyang mga braso, na nagpahirap sa malaking lalaki. Si Hong Fen, gayunpaman, ay nasa isang matinding pakikipaglaban pa rin sa isa pang napakalaki na lalaki, at siya ay natigilan na ginawa ito ni Guning ng maayos. Natakot din si Zhang Yongjan, dahil akala niya ay ordinaryong babae lang si Guning. Nagulat din si Zhang Yongjun. Si Zhang Yongjan ay likas na tumalikod at tumakbo, ngunit hindi siya pinayagan ni Guning na makatakas. Sa isang iglap, lumapit si Guning kay Zhang Yongjan, pagkatapos ay hinawakan ang kanyang braso, sinipa siya sa guwang sa likod ng kanyang tuhod, na naging dahilan upang siya ay dumanas ng matinding sakit. Nawalan ng balanse si Zhang Yongjan, at lumuhad kaagad. Pagkatapos, na-dislocate ni Guning ang kanyang mga braso at naging imposible para sa kanya na tumakbo muli. Na-dislocate ni Guning ang dalawang braso ng lalaki. Ngunit si Hong Fen ay nakikipaglaban pa rin sa huling lalaki, kaya't tinulungan siya ni Guning ng walang pagkaantala at sinipa ang lalaki sa lupa.
Namula si Hong Fen sa kahihiyan. Wala sa mod si Guning na alalahanin ang kanyang nararamdaman, at nagutos, ibuka ang kanilang mga bibig. Mga ad ng pub future. Oo naman. Pinuntahan ni Hong Fen ang bibig ng dalawang malalaking lalaki ng sabay-sabay. Habang si Guning ay naglakad papunta kay Zhang Yongjan at tinanong siya ng seryosong mukha, sabihin mo sa akin, sino ang nagsabi sa iyong dukutin ang aking ina at ako? Ang matalim na mga mata at seryosong tingin ni Guning kasama ang kanyang malakas na hangin ay nagparamdam kay Zhang Yongjan ng lubos na pagkabalisa. Ayaw mong sabihin. Kumunat ang noo ni Guning. Sa tingin ko ay nabuhay ka ng matagal. Natarante si Zhang Yongjan. Hindi mo ako mapapatay. Iligal ito. Ilegal. Tumawa si Guning, na parang nakarinig lang ng nakakatawang biro. Alam mo ba na may tinatawag na batas? Hindi mo ba alam na bawal na dinukot mo ang nanay ko? I bet gusto mo ring patayin ang nanay ko, di ba? Hindi alam ni Zhang Yongjan ang sasabihin, dahil plano niyang patayin si Guman at hayaan si Zhang Yongjun na maging scapegoat. Sabihin mo sa akin, o hindi? Tanong ni Guning. Si Zhang Yongjan ay nanatiling tahimik. Ang unang pag-post ng kabanatang ito ay naganap sa pamamagitan ng N of Europound. N. Hindi nasisiyahan si Guning. Pagkatapos ay itinaas niya ang isang paa para tapakan ang binti ni Zhang Yongjan na hindi pa nasugatan. With a clear snap, nabali ang buto niya at napasigaw siya sa sobrang sakit. Sabihin mo sa akin, o hindi? Tanong muli ni Guning. Oo, sasabihin ko sa'yo. Alam ni Zhang Yongjan na kung tumanggi siyang sabihin kay Guning, patay na siya ngayon. Kung sinabi niya sa kanya, mabubuhay siya kahit papaano. Si Tang Demeng, sabi ni Zhang Yongjan. Tang Demeng. Isang direktor ng Tanghuang Group. Narinig ni Guning ang pangalang iyon, at tila ito ay isang pagdukot na dulot ng salungatan sa negosyo. Hindi agad naniwala si Guning sa kanyang mga sinabi. Ngunit kinuha niya ang kanyang telepono at binasa ang mga talaan ng tawag pagkatapos ay ipinadala niya kay Kay ang impormasyong hinahanap niya at sinabi kay Kay na alamin kung sino ang mga tumatawag. Habang nag-iimbestiga si Kay, muling nagtanong si Guning, ano ang iyong pakay? Sinabi sa kanya ni Zhang Yongjan ang lahat. Nang walang malay si Tang Yunfan, lumitaw sina Guman at Guning, na nakakuha ng atensyon ni Tang Demeng, at naisip niya na si Guning ay maaaring maging biological na anak ni Tang Yunfan. Kung hindi madyay gising si Tang Yunfan. Si Guning ang magiging tagapagmana ng Tanghuang Group, na siyang huling bagay na gustong makita ni Tang Demeng, na ambisyoso, kaya nagplano siya laban kay Guning. Nang marinig iyon, nagulat si Zhang Yongjun. Sa kanyang pagkamangha, si Zhang Yongjan ay nasangkot sa isang hindi kapani-paniwalang pagsasabwatan. Ang pamilyang Tang ay ang naging pamilya sa CTB. Si Guning, sa kabilang banda, ay naisip na ito ay katawa-tawa. Kahit hindi ako nagpakita, marami pang pagpipilian sa pamilyang Tang. Hindi ko akalain na si Tang Demeng na miyembro lamang ng isang sangay ng pamilyang Tang ay maaaring magmana ng kayamanan nito. Siyempre, hindi siya papayag na may hamarang sa kanya, sabi ni Zhang Yongjan. Ang ibig mong sabihin ay papatayin niya ang lahat ng miyembro ng pamilya Tang. Galit si Guning. Hindi ko alam ang mga detalye, sabi ni Zhang Yongjan. Hindi nagtagal, nakuha na ni Kay ang resulta. Si Tang Demeng ay madalas na nakipag-ugnayan kay Zhang Yongjan. Malamang na si Tang Demeng ang nagplano ng lahat. Bakit mo ginawang scapegoat si Zhang Yongjun? Tanong ni Guning. Sa totoo lang, nasuhulan na ni Zhang Yongjan ang isang pulis sa pangkat ng pulisya na ipinadala upang hanapin si Guman. Kapag napatay niya sina Guman at Guning, sasabihin niya sa pulis kung saan makikita ang kanilang katawan, at papatayin ng pulis si Zhang Yongjun na sinasabing si Zhang Yongjun ang mamamatay tao. Kung ganoon, walang makakaalam kung ano ang ginawa ni Zhang Yongjan. Bagamat nakaramdam na ng kirot sa puso si Zhang Yongjun matapos ang kanyang pinagdaanan ngayon, hindi pa rin niya matanggap nang marinig niya ang pakana ng kanyang kuya. Napabuntong hininga si Guning. Ang mga pagkilos ng masasamang tao ay lumalampas sa imahinasyon ng mga normal na tao. Sa sandaling iyon,
tumunog ang telepono ni Zhang Yongjan, ang pangalan ng tumatawag ay Wang Qing. Sino si Wang Qing? Tanong ni Guning. Siya ang pulis na sinuhulan ko, sabi ni Zhang Yongjan. Sinagot ni Guning ang tawag, at inilagay ito sa speaker. Kumusta, Yongjan, hinahanap na namin ang babae, at kailangan na naming umalis, sabi ni Wang Qing. Nang marinig iyon, ibinaba ni Guning ang tawag ng hindi nagsasalita. Hindi alam ni Wang Qing kung ano ang nangyayari, ngunit hindi rin siya tumawag pabalik. Hong Fen, tanggalin mo siya, sabi ni Guning. Agad na tinanggal ni Hong Fen si Zhang Yongjan. Lumingon si Guning kay Zhang Yongjan at malamig na binalaan ito, huwag mong sabihin sa iba ang pinagdaanan mo ngayong gabi. Pag alam ng iba, babayaran mo.